Nako po mga kababayan, breaking news. Tito Soto, naninilikado. Sibak na sa pagka-Senate President, Amy Marcos. Pinalitan na, ayan o, Amy Marcos, Senate President na ba bukas? Hala ka mga kababayan. Tila nabibwisit na mga kapwa senador sa pagiging maangas at mayabang. At talagang akala mo sino, filingero. Na feeling abogado, hindi naman. Ito po mga kababayan, Prof. Malutikiya, may pasabog dito. Panoorin po natin dito sa reaction ni General Macañas, the General's Viewpoint. Tito Soto, naku, nanginginig na. Mukhang nabulaga. Binubulaga ngayon ng kapwa senador. Dahil akala mo sobrang angas pati Korte Suprema gusto niyang buwagin. Di ba mga kababayan? Ngayon, binabakbakan ngayon ng mga law professor ngayon mga kababayan. Na ito po, panoorin po natin. Paano po nabulaga ang bulagaan na school bukol na ito. Yan ang sabi ng mga tao. Ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Professor Malotikia 52 minutes ago. Sabi niya, inalis ba naman nyo sa foreign affairs? Sosme ang ipinalit. Sosme ang pinalit. SP na yan. Medyo mahirap intindihin. Kaya lang, connecting the dots, ang post ni Professor Malotikia kahapon, sabi niya na we will soon have the first female Senate President. Kasi may ugong-ugong na magkakaroon ng kudita sa Senado. Dahil ang ibang senador sa majority bloc dismayado sa leadership ni Senator Soto. O kita nyo mga kababayan, nabibisit na yung mga kapwa senador. Di ba? Nabibisit ng mga kapwa senador Mga kababayan, nabibisit na yung mga senador dito. Di ba? Kayo kaya mga kababayan, meron kayong bida-bida sa grupo. Tapos hindi naman magaling, puro yabang lang. Anong mararamdaman nyo mga kababayan? Di ba? Pagkakampi-kampihan na ito, kita nyo naman mga kababayan. Pag nagsasalita, akala mo kung sino. Di ba? Sasabihin ba naman, itong Korte Suprema, walang disenteng desisyon. Buwagin na ito, magretiro na sila. Saan ka nakakita ng ganitong senador, mga kababayan? Kaya itong sila Amy Marcos, majority ng Senado, nabibwisit na dito. Akala mo abogado, hindi naman. Artista lang ito na komedyante. Ginagawa niyang komedyante ang Senado at ang batas. Ngayon, sinusuplak siya ng mga justices. Lalo po si Marvic Leonen. Di ba? O kita nyo? Wala, suplak ito. Nakarma itong si Tito Soto sa kanyang kayabangan. Dahil hindi niya gusto ang naging desisyon sa impeachment ni Sara Duterte na basura. Naku po, iyak ito. Gusto palang maging vice president ito Kung sakali ma-impeach si Sara. Dream din niya mga kababayan na sumayaw hanggang apari, hanggang hulo. Pangarap niya pong maging presidente. Ayun, hanggang pangarap na lang. Sibak ang kanyang pangarap. Opinion ko lang ito, bakit dismayado ang iba? Dahil sa mga prevailing issues ngayon. Una, yung investigation, Blue Ribbon Committee na parang wala namang direksyon na pupuntahan. I tried a ton of AI work tools.
O kita nyo mga kababayan, buti sana kung may napapala dito kay Lacson at Tito Soto na naging bulagaan na ang sentro ng investigasyon Mula nung inagaw nila ang posisyon kay Marcoleta at Escudero, wala nang makitang liwanag dito mga kababayan. O ito sinasabi ng komento. Dapat sana mapili na Senate President ay isang may kapakanan sa sambayanan, hindi yung isip maleta at insertion corruption. Kahit na sino sa oposisyon, wag lang si Rat Bulaga. Please not Senator Amy, not Marcos for a while. Dapat lang talaga tanggalin si Tito Soto as SP, walang silbi yan. Basta para sa amin, Duterte lang may malasakit sa bayan. Lalong-lalo ni si Tatay Digong at Marcoleta. Wag na yan mga Tulfo, Pangilinan at Soto ang antivirus. No more Marcos. Pia Cayetano, correct General Attorney. Pia Cayetano is my bet. Marcos pa rin, tama na, sobra na, bago ang press naman. Inalis ni Tuta Soto si Senator Amy Marcos sa Foreign Relation Chairman at ipinalit yung Sen Bendalon na may issue ring ng citizenship. Wala nang pag-asa ang Senado na nababoy na. Nako po mga kababayan ko, yari. Paikot-ikot lang. Pangalawang issue, yung Chinese Embassy na Sigalot. Grabe yan ngayon. Dahil gusto nilang ideklara na persona non grata ang Chinese Embassy officials. Pangatlo, yung impeachment. Yung grabing batikos, hindi matanggap-tanggap ni Senator Soto ang desisyon ng Supreme Court, at dahil sa kanyang kakasalita, parang nadadamay ang buong Senado. O kita nyo mga kababayan, daldal ng daldal. Itong si Tito Soto, na akala mo bula-bulagaan. Saan ka nakakita ng ganitong senador? Ayaw sumunod sa Korte Suprema. Hindi ka ba mabibwisit pag ito yung katabi mo sa upuan? Na daldal ng daldal, wala namang kwenta at saysay ang kanyang sinasabi. Bakit ayaw mong sumunod sa Korte Suprema? Paloma, sabi ng mga komento. Mag-resign ka na, wala kang kwenta, sabi ng mga komento. Binabakbakan si Tito Soto. Buti sana kung meron kang napapala. May napapala ang taong bayan sa pagiging senador mo. Yung pangako mo na sahod mo na kada buwan, ibabahagi mo sa mahihirap, nasaan na? Akala mo nakakalimutan namin yan? Hindi kami ulyanin na kagaya mo, sabi ng mga komento mga kababayan. Kasi sa sobrang yabang, akala mo mas magaling pa sa mga hukom Akala mo nag-aral ng abugasya. Akala mo talaga, henyo. Ano yon? Itbulaga. Bula-bulagaan tayo na henyo-henyohan. Walang ganon. Mga kababayan, hindi bobo ang mga Pilipino para paniwalaan ka, sabi ni Malutikia. Ipinalitan mo na nga yung foreign relation, itong si Amy Marcos. Ayan, bukas, sibak ka na. Yan ang sabi ni Malutikia. Akala mo kung sino ka. Sabi naman ng profesor ng law school, mga kababayan, pag ikaw ang naging estudyante ko, 5 ka. 5 para hindi ka na umulit. Bagsak ka sa grado. Kung yan ang grounds mo at paliwanag mo, suplak ka. Bulate ka, sabi nung professor na bumabakbak kay bulagaan na ito. Opinion ko lang yun I don't know kung ano ba talaga ang issue ng ibang senador. Bakit may ugong-ugong na kudita, mag-iiba, starting bukas daw, mag-iiba na ang majority block. Again, these are unconfirmed. Alam mo naman sa politika, may mga ganyang speculation. So, starting tomorrow, sa mga balibalita,
Ang maiwan na lang nakasamahan ni Senator Soto, 5 na lang sila. Soto, Lacson, Erwin Tolfo, sino pa? Kiko Pangilinan and Risa Ontiveros. Sila ang magiging minority. All others, yung 19, tama, 19, ano na sila? Yun na yung bagong majority block. So kung may bagong majority block, may bagong Senate President. At sinasabi ni Professor Malotikia, female will soon have the first female Senate President. So that was yesterday. O, kita nyo mga kababayan ko. Naku po. I-check natin itong post ni Malotikia, mga kababayan. I-check po natin kung totoo. Para meron po tayong makikita. Ito po mga kababayan ko. Para maliwanag. Kasi baka sabihin nyo, marimarites lang tayo. Wala tayong reference eh. Ayan o. Inalis ba naman nyo sa Foreign Affairs, Susmi, ang pinalit SP na yan? Nako po mga kababayan ko, yari na. Ayan o, sabi ng mga komento o. O mga kababayan, send Amy for Senate President. Ayan po mga kababayan ko, daming nagkokomento. Best Senator to become SB, Senator Peter Cayetano and Senator Rodante Marcoleta. Si Rizzi ang pumalit, lol. Nako po. Legarda, I will go for Alan Cayetano or Rodante Marcoleta. Nako po, yari. Nag-iiyak na yung mga kampo ni Tito Soto dito na bulaga na. Kahit sino sa Senate President, wag lang ang tuta or pinky. Diyan kasi nagsisimula ang mga pagtatakip at mga kalukuhan. Then chairmanship of all committees shall follow. Pia Cayetano or APC. Marcoleta BRC. Nako po, gustong-gusto talaga si Marcoleta mga kababayan. Kaya nag-iiyakan po itong kampo ni Senador SP Tito Soto at Pinky Lista. Huwag naman sana si PhilHealth Queen. Nako po, sabi ni Love Gula Maindan, si Senator Amy na yan, kaya pala inalis siya. Siyang chairman ng Foreign Affairs dahil gagawin pala siyang Senate President. Good luck, Senator Amy. Pang SB as in sugod bahay ang SP. Nako po, legit po. Maalis na si Tuta. Nako po. I'll go with Senator Amy or Senator Alan. For context, Senator Amy Marcos is the current affairs committee chairperson. There were rumors or movement to oust her from that position and be replaced by Erwin Tulfo. Kaya bagong kodita daw sa Senado. Cruel, cruel, cruel. Sino ang decide? Nako po mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin dito. Yari na. Ang mga tuta, nako po mga kababayan, yari na. Yari na si Tito Soto, nakudita na talaga. So ako, hindi ko alam sino kaya ang female. So, ang nakikita ko, I think 5 silang, 4 sila na babae sa supposed to be bagong majority. Camille Villar, hindi pwede yan dahil baguhan. So, 3 na lang maiwan ng mga veterano. Loren Legarda, Senator Amy, and Senator Pia Cayetano. So, ang pili ko, number 1 pick ko na mag-Senate President, itong si Senator Pia Cayetano. Dahil abogado siya eh. Nako po mga kababayan, yan po ang sinasabi natin. Nako po. Tuloy pa natin. Pangalawang pick ko si Senator Amy. Pangatlo si Senator Loren Legarda kung matutuloy. Hindi ko alam kung ano. Ito, komentary ko lang ito, opinion ko lang dahil sa mga post ni Professor Malotikia. Ayan mga kababayan, kung tatanungin nyo ang aking opinion, mas gusto ko si Pia Cayetano kung babae. Kung lalaki, si Alan Peter Cayetano. Mga kababayan. Kasi abogado mga ito. Or either Marcoleta. Mas maganda balik siya sa Blue Ribbon Committee.
mas maganda si Peter Cayetano. Mga kababayan, para mas malakas, mas solido kasi mga lalaki ito. Pwedeng makipagbardagulan ito, mga kababayan. Basta sa katwiran ng bayan ang papairalin. Kung mga tuta-tuta, bulagaan, pingkilista, totalista, wala na. Puro bending dalo na. Kakalabanin ba naman ang Korte Suprema Papalitan daw ang konstitusyon. Sino ka para palitan ang konstitusyon? Tapos kini-question mo. Walang magandang disenteng sinasabi ang Korte Suprema dito sa sinasabi niya na pagbasura ng impeachment kay Sara. Walang disenteng desisyon. Ay nako, Tito Soto. Nasuplak ng mga tao ito, mga kababayan. Mga kababayan, nagbabasa lang tayo ng komento ha. Binubuljak itong si Tuta Soto. Okay? Kung umabot po kayo sa bidyong ito, maaari komento nyo ang inyong mga sari-saring opinion. Ano ba talaga? Balik na Marcoleta? Balik na ipalit na lang si Alan Cayetano para mas malakas? Wala na pong mga bulagaan dyan. Okay? For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Salamat sa inyong pag-like, pag-share at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay po.